Magandang araw sa inyong lahat mga kaalaman na hinog. Alam naman natin na ang Japan ay isa sa mga top tourist destinations ng mga Pilipino. Pero napapansin niyo ba? Marami sa ating mga kababayan na nagpunta doon para lang magbakasyon o magtrabaho ng sandali ay nagdesisyong huwag nang bumalik sa Pilipinas. Sa kabila ng hirap ng kanilang wika, ang Nihongo, at sa higpit ng kanilang trabaho, bakit tila ba in love ang mga Pinoy sa bansang ito? Hindi lang ito dahil sa anime, sushi o magagandang tanawin. May mas malalim na dahilan kung bakit ang Japan ay tinatawag nilang pangalawang tahanan. Sa video na ito, hihimayin natin ng napakadetalyado ang 10 dahilan kung bakit ang buhay sa Japan ay sadyang nakakaakit at mahirap iwanan. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka ito na ang sign na hinihintay mo para subukan ang buhay sa Japan. Pang-una sa ating listahan, ang walang kapantay na disiplina at kalinisan. Pagbaba mo pa lang ng eroplano sa Narita o Haneda Airport, mapapansin mo agad ang pagkakaiba. Ang Japan ay sobrang linis na halos wala kang makikitang kalat sa kalsada. Ang sikreto rito ay ang kultura ng disiplina na itinuturo sa kanila mula pagkabata. Walang nagtatapon ng balat ng candy kung saan-saan. Ibinubulsan nila ito hanggang sa makauwi. Ang mga public toilets ay napakalinis at high-tech, yung tipong may heater pa ang inidoro at may buttons para sa hugas. Para sa mga Pinoy na sanay sa dumi at gulo ng Maynila, ang Japan ay parang isang breath of fresh air. Ang disiplina sa paghihiwalay ng basura, nabubulok, di nabubulok, lata, bote, ay nakakapagod sa simula. Pero kapag nasanay ka na, mararamdaman mo ang pride na nakakatulong ka sa kapaligiran. Ang malinis na paligid ay nagbibigay ng malinaw na isipan, kaya naman ang sarap gumising sa umaga doon. Pangalawa sa ating listahan, ang world-class na public transportation. Kalimutan na muna natin ang stress sa EDSA. Sa Japan, ang tren ay dumarating sa eksaktong oras. Kapag sinabi nilang aalis ang tren ng 8:02 AM, aalis ito ng 8:02 AM, hindi 8:03. Ang kanilang railway system ay konektado sa buong bansa, kaya kahit wala kang kotse, makakarating ka kahit saan. Napakatahimik sa loob ng tren, bawal tumawag sa cellphone at bawal magingay, kaya makakapagpahinga ka o makakapagbasa habang bumabiyahe. Ang mga bus nila ay magagalang ang driver at hihintayin ka talagang makaupo bago umandar. Para sa mga Pinoy na pagod na sa pakikipagbuno sa jeep at bus araw-araw, ang transportasyon sa Japan ay isang malaking ginhawa na nagpapahaba ng buhay dahil nawawala ang commuter stress. Pangatlo sa ating listahan, kaligtasan at mababang krimen. Safety. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kampante ang mga magulang na Pinoy sa Japan. Sinasabing ang Japan ay isa sa pinakaligtas na bansa sa mundo. Pwede kang maglakad mag-isa sa hating gabi para bumili sa convenience store nang walang takot na maho-hold up ka. May mga kwento pa nga na kapag naiwan mo ang wallet o cellphone mo sa tren o sa restaurant, babalikan mo ito at nandun pa rin. O di kaya ay dinala na sa lost and found ng istasyon. Walang gagalaw ng gamit na hindi kanila. Ang ganitong antas ng honestidad at seguridad ay pangarap ng bawat Pilipino. Kaya naman kapag naranasan nila ito, ayaw na nilang bumalik sa lugar na kailangan mong yakapin ang bag mo habang naglalakad. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang convenience culture o convenience stores. Sa Japan, ang 7-Eleven, Lawson at Family Mart ay hindi lang tindahan. Ito ay buhay. Bukas sila 24/7 at napakasarap ng pagkain. Hindi ito yung simpleng hotdog lang. Meron silang masasarap na bento box, pasta, fried chicken, gaya ng sikat na Famichiki, at sariwang onigiri na pinapalitan oras-oras. Dito ko na rin pwedeng magbayad ng bills, mag-withdraw ng pera sa ATM, magpadala ng package, at bumili ng ticket sa concert. Para sa mga Pinoy na laging nagmamadali o busy sa trabaho, ang konbini ay isang lifesaver. Ang liwanag ng konbini sa gabi
ay nagbibigay ng pakiramdam na hindi ka nag-iisa at laging may pagkain na abot kamay. Panglima sa ating listahan, ang National Health Insurance o HOKEN. Takot magkasakit ang mga Pinoy sa abroad dahil mahal, pero sa Japan, sagot ka ng sistema. Ang lahat ng residente ay kailangang sumali sa National Health Insurance. Kapag nagkasakit ka at nagpunta sa ospital, babayaran mo lang ay 30% ng total bill at ang 70% ay sagot na ng insurance. Napakaganda ng kanilang mga pasilidad at gamit sa ospital. Bukod pa rito, meron silang taulang health check o kenshin na madalas ay sagot ng kumpanya para masigurong malusog ka. Ang seguridad na ito, na alam mong hindi ka mababaon sa utang kapag nagkasakit ka, ay isang napakalaking bagay para sa mga breadwinner na Pinoy. Pang-anim sa ating listahan, ang kalidad at sarap ng pagkain. Hindi ka magugutom sa Japan at hindi ka rin basta-basta magkakasakit sa pagkain. Napakataas ng kanilang food safety standards. Kahit ang itlog nila ay pwedeng kainin ng hilaw dahil sa linis ng proseso. Mula sa pinakamurang beef bowl sa Yoshinoya o Matsuya hanggang sa pinakamasarap na ramen at sushi, talagang quality ang lasa. Ang mga sangkap ay laging sariwa at seasonal. Para sa mga Pinoy na mahilig kumain, ang Japan ay isang paraiso. At kahit mahal ang ibang bilihin, may mga supermarket na nagdi-discount ng 50% kapag gabi na, kaya nakakatipid pa rin ang mga madiskarteng Pinoy. Pangpito sa ating listahan, ang ganda ng 4 na panahon o 4 seasons. Sa Pilipinas, tag-ulan at tag-araw lang ang meron tayo. Sa Japan, mararanasan mo ang magic ng 4 seasons. Sa spring o tagsibol, mamamangha ka sa ganda ng sakura o cherry blossoms na kulay pink sa buong paligid. Sa summer, may mga makukulay na fireworks festival at masaya ang beach. Sa autumn o taglagas, nagiging kulay kahel at pula ang mga dahon, momiji, na napakasarap pagmasdan. At syempre sa winter o taglamig, mararanasan ng mga Pinoy ang maglaro sa snow at magsuot ng makakapal na jacket. Ang pagbabago ng panahon ay nagbibigay ng kakaibang excitement at ganda sa pamumuhay doon na hindi nakakasawa. Pangwalo sa ating listahan, ang respeto at omotenashi o customer service. Ang serbisyo sa Japan ay ibang klase. Ang tawag dito ay omotenashi o buong pusong pag-aasikaso sa bisita. Sa restaurant man o sa department store, babatiin ka nila ng malakas na "Irashaimase" at yuyuko sila bilang paggalang. Hindi ka nila sisigawan o susungitan. Kapag bumili ka, ibabalot nila ito ng napakaayos. Kahit ikaw ay simpleng manggagawa lang o turista, tratartuhin ka nila ng parang hari. Ang ganitong klaseng respeto sa kapwa-tao ay nakaka-boost ng moral at nagpaparamdam sa mga Pinoy na sila ay mahalaga. Pang-siyam na listahan, malapit lang sa Pilipinas o proximity. Kumpara sa Amerika, Canada o Europe na aabutin ka ng halos isang araw sa biyahe, ang Japan ay nasa 4 to 5 hours lang nalipad sa Manila. Dahil dito, madaling umumi ang mga Pinoy kung may emergency o kung namimiss na nila ang pamilya. Hindi rin ganun kalaki ang time difference, 1 oras lang ang agwat sa Pilipinas, kaya madaling makausap ang mahal sa buhay nang hindi nasisira ang tulog. Ang pagiging accessible ng Japan ay nagbibigay ng pakiramdam na hindi ka naman sobrang layo sa iyong pinanggalingan. At ang pang-10 sa ating listahan, ang disiplina sa sahod at purchasing power. Bagamat bumababa ang palitan ng yen ngayon, ang purchasing power o kakayahan mong bumili gamit ang sahod mo sa loob ng Japan ay mataas pa rin. 1 oras na trabaho sa Japan ay kayang bumili ng masustansyang pagkain, hindi gaya sa atin na kailangan mong magtrabaho ng kalahating araw para lang makabili ng desenteng ulam. Ang mga kumpanya ay nagbabayad din ng transportation allowance, kaya libre ang pamasahe mo papasok. Kung ikaw ay masinop, makakaipon ka pa rin ng malaki. Makakabili ng branded na gamit na mura sa Japan at makakapagpadala sa Pinas. Ang kalidad ng buhay na nabibili ng sahod mo doon ay mas mataas kumpara sa hirap na dinaranas sa parehong trabaho sa Pilipinas. Mga kaalaman, hindi perpekto ang Japan. Nariyan ang sobrang trabaho o karoshi culture at ang hirap ng wika.
Pero para sa libo-libong Pilipino na nandoon, mas matimbang ang kaligtasan, kalinisan at magandang kinabukasan na ino-offer ng bansang ito. Sana ay nabigyan kayo ng inspirasyon ng video na ito. Ibahagi ito sa inyong mga kapamilya na nangangarap ding makita ng Sakura o makasakay ng Shinkansen. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.